Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga palpak na flood control projects, nagisa ang mga kontraktor na di sumipot sa nakaraang pagdinig. Kasama na riyan si Sara Diskaya. Ang detalye sa report ni Daniel Manalastas. Humarap ang kontrobersyal na kontraktor na si Sara Diskaya sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa umano'y anomalya sa flood control projects. Maingay ngayon ang pangalan ni Diskaya dahil sa mga kumukwestiyon sa kanilang yaman. Kaya hindi pinalagpas ng mga senador na ungkatin kung paano gumanda ang kanilang buhay. Paliwanag ni Diskaya, nasa 23 years na silang nasa construction business. Tinanong kung magkano at sabi niyo bilyon. Kailan po itong unang bilyon na kumita kayo sa DPWH? In a 23 years, pwede naman siguro kami po kumita. Yung billion, when I said DPWH, because prior to that, we were in local government. They spliced the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. Ngayon, gusto mong i-attribute yung wealth ninyo going back noon pa sa tatay mo. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Pati mga luxury cars na pagmamayari umano nila Diskaya, hindi rin pinalagpas ng mga senador. Ang balita ko, doon sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong. Ilan yun? 20 ka mo? 28? 28, opo. Sino dealer? Dito, local? Local dealer o sa abroad? Freebell Enterprises tsaka yung isa Auto Art. You bought that from the taxpayers' money? No po. Huwag na tayo maglokohan dito. Lumabas din sa pagdinig na nasa 400 ang proyektong nasungkit ni Diskaya sa DPWH mula 2022 hanggang 2025. Yung bulk ng mga projects na award sa'yo ng DPWH, mostly sa Metro Manila. Hindi po, sa probinsya po. Sa iba-ibang lugar. May ghost project? Wala po. Sigurado ka? Opo, Kaya definitely. ka dahil pag meron kami madiscover na may ghost project, pakukulong kita rito. Minimum totoo. Madami po kaming sinasabi. I really don't have the figures right now, You know, but I if you can... come here, you have to come here prepared. Dumalo rin ang dating DPWH District Engineer ng Bulacan na si Henry Alcantara. Matatandaang minsan nang lumutang ang pangalan ni Alcantara sa privilege speech ni Senador Panfilo Lacson. Ayon sa mga contractors at DPWH officials na nakipag-usap mismo sa akin at aking staff, ang dalawang ito ay halos pareho lang ang pagmamahal sa pera. Napabalita pa nga kamakailan na ang isa sa kanila ay nakakapagpatalo ng 100 milyon sa isang kasino dito sa Metro Manila. Pinaamin siya ng mga senador. At 2 p.m. daw, Mr. Chair, umaalis na po sila. Ito po, confirm nyo kung totoo hindi. 10 a.m. to 2 p.m., 2 p.m. diretso na raw kayo at nagkakasino. Ako po, maabot po ako ng 5 o'clock, Your Honor. 4 o'clock, 4:30 po. Considering that you are government officials, paano kayo nakakapasok sa kasino? Inamin ko po, ako po'y nakakapasok sa kasino. Naglalaro kayo, kasama po siya. O Minsan po kasama, minsan po hindi. Naungkat din sa pagdinig ang mga umano'y ghost projects o mga proyektong guni-guni. At ang napuntirya ay ang Wawaw Builders nang questionin na ang umano'y ghost projects sa Bulacan. St. Timothy, meron kayong ghost project sa Bulacan? Mr. Chair, wala po. I invoke my right for self-incrimination in your honor. Can you repeat your answer, Mr. Arevalo? I invoke my right for self-incrimination in your honor. My God. I'm just disappointed, Mr. Chairman, kasi pambira ka, sasagot ka ng ganyan, ghost project. Parang tinatanong ka kung tao ka, hindi mo alam kung tao ka. Dumalo naman ang nagbitiw na DPWH Secretary Manuel Bonoan pero hindi na siya masyadong inusisa pa ng mga senador. Inaasahang may kasunod pa ang pagdinig na ito. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.